Kayo po ay aming itinataas sa aming mga buhay, sa aming mga puso. At hayaan niyo, Panginoon, ngayong umaga, kami po ay dumudulog sa iyong harapan, tanda ng pagpapalinis sa mga nakita mo sa amin na hindi agad sa iyong kalooban. Hugasan niyo kami ng iyong dugo. At patuloy na ngayong umaga, kayo po ay aming maranasan. Panginoon, samahan niyo kami ng iyong banal espiritu na iyong mga anghel at sa iyong mga salita ang aming pagbubulayan ngayong umaga ay hayaan niyo, Panginoon, na kayo po'y aming maranasan. Ngayong umaga, inilalapit ko po sa iyo ang iyong mga anak sa lugar na ito na mga wala pa po, Panginoon. So hayaan niyo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay siyang kumilos sa kanila upang sa ganun, Ama, ay sila po ay makadating ng maayos sa lugar na ito, O Diyos. Kaya naman ngayong umaga, ipinagkakatiwalaan po namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin at hayaan niyo, Panginoon, ngayong umaga mula sa umpisa hanggang sa matapos ay maranasan po namin ang katagumpayan ng lahat. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ngayong umaga. Ito po yung aming dasal sa iyong matamis na pangalan, sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Inuubo. Ayun. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo tigit sa Panginoon. Kumusta na po ang bawat isa? Amen. Ayun. Pinagpala po tayo ni Lord kasi tayo po ay nagkakasama-sama ngayon sa gawain niya sa lugar na ito. Na bagamat wala pa po yung iba, tayo po mag-umpisa na sa ating gawain. May babasahin lang po ang mga verse ayon po sa mananakasulatan. Sa mga awit 149 verse 1, tali po tayo sa 3 to 4. Ayan po. Ayon po dito sa mga awit 149 verse 1, purihin si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon nitong tapat sa Kanya. Verse 3, purihin sa pagsasayaw, purihin sa Kanyang ngalan. Alpa-tambol ay tutugin at siya'y kapurihan. Or si Yahweh ay nagagalak sa Kanyang mga tiniran sa mga mapagpakumbaba. Mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Ayan, salamat po sa salita ng Diyos. E tayo po ay nandito ngayon sa lugar na ito para purihin, awitan ang ating Panginoon. At tayo po ay alam ko po na magtatagumpay sa ating gawain sa oras na ito. Kaya awit po tayo sa ating Panginoon bago manalangin si Pastora. Sana sa maraming may. Siguro patay po natin yung pag-isip sa umaga. Kasama niyo. Tayo po yung mawit. Hello. Yes, God. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong mawit na Panginoon. Inuubo. Pag-isip sa umaga, naalala ka. Kasaluhin ang puso na makapiling ka. Umawit, sumasama, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap mo. Pag-isip sa umaga, naalala ka. Kasaluhin ang puso na makapiling ka. Umaawit, sumasabay, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap mo. Ayaw ko magpunan ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakita ka, tanging sa bigat ko. Lakas ko ay nakarating sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo.
ayaw mo magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakita ka, naging satigan ko, lakas ko ay nagagaling sa'yo. Bisan pa. Bigil ka. Ayaw mo magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw mo magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakita ka, naging satigan ko, lakas ko ay nagagaling Sa'yo. lakas ko ay Nakagaling sa'yo. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y dudulog sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Oh, Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking piling sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y dudulog sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Oh, Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking piling sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako'y mananahan sa piling mo. Yes, God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, sa umaga po ito'y lumalapit Uy, painom nga ako. Ha? sa iyong Tubig nga. harapan, nagpapagmahal. At hindi namin kinikilala ang aming mga pagkakamali, sapagkat hindi po kami perfectong tao, Panginoon. Natapos ninanais namin ang Espiritong tumahin sa umaga ito. Kaya po, Ama, humihiling kami ng iyong pagkatawan upang malaya po makakilos at makarinig kami ng iyong mga aral. At sa lahat ng Diyos ay patuloy po namin sikapin na ipamuhay ito ayon sa iyong kalooban. Tinataas po sa iyo lahat ng mga awitin, lahat na tatayo sa kanilang testimony, lahat, Panginoon, ng mga nangungula po sa lugar na ito. Lahat, Panginoon, kayo po ang magpapayos. Hanggang sa lahat ng aming dalangin, pagpalain mo po ang inyong mga linggo na gagawin sa umaga ito. Dalangin ko po
Lord, hayaan mo na ang iyong boses ang aming marinig. Mula sa bibig ng iyong mga lingkod, ang iyong pagkilos, ang iyong banal na Espiritu, upang patuloy po kami mapuspos ng iyo, Diyos, na kabangalan. Hanggang matapos po ang aming gawain, samahan mo po kami. Banal na Espiritu, tulong mo po sa amin ang tamang landasan ng buhay. Sa iyo po namin, nabalik lahat ng patuloy sa pangalan ni Jesus ng aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon at patuloy na bigyan po natin siya ng parangal sa masisiglang awitin ngayong umaga. Sabay-sabay po Dalawa tayong na umawit. sasabihin. Awitin po natin. Malayan po tayo ngayong oras na ito. Para sa Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa sa sakit at karamdaman. Malaya, Mali na ito. Mali na tunog. malaya, malaya, malaya. Ano ba talaga? Malaya, 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 malaya. Ang Diyos Tumawa sa sakit at karamdaman. sa sakit at karamdaman. Ako'y pinaya. Amen. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, Malayang lundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Sakit ng laman, ako'y naghihilahin. Malaya, 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 Hindi ko pa alam ang mga tunog. malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa Sa sakit at karamdaman. At karamdaman, ako'y pinalaya. Nandun kalungkutan, ay linawin niya ng loob. Hindi ko talaga alam tunog. Pinalaya. malayang sumigaw, malayang sumayaw, Malayang lumipad. Malayang lumipad, nauna. malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng kaya Aking naranasan. tayo ay sumama At purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may buwan. sa Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo,
pupurihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Sa kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Pagkat sinala, purihin siya. Napiyok na. Ikaw ang ugoy. Katulad ng mga akila, tayo Ay lilipad, di mapapagod ating mga bakbak. Tayo'y nagdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nag-iingat. Katulad ng mga akila, tayo Ay lilipad, di pa ako matulog. di Napapagod ating mga bakbak. tayo'y magdadala ng buhay at sigla Sa mga anak ng Diyos na nanghihina. halika na, Ngayon na ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. ito ang panahon na likos ang magbakay. Ito ang panahon ng pagbabalik ko sa Kanya. Sama na magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tupukin na. Halika na, Tupukin na. umayo na, Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Ano? ito ang panahon na likos ang magbakay. Sana? Ito ang panahon Panahon na pagbabalik ko sa Kanya. Sama na magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tupukin na. Halika na, umayo na, ipahayag paus na ang tagumpay niya. Halika na at magdala. Paus na talaga. Paus na, paus. Nantok na. Sa presensya niya. Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy po tayo sa Panginoon. Hallelujah po natin yung Sakit ng akin. awitin ko man lahat ng awit sa mundo.
ay di ang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ano nangyari po? Sa habang panahon, wala kang Katulad. Kasi nananlam mo na po. pupurihin. Pupurihin ang iyong Pangalan. Aawitan Ang may kadaklan. ikaw ang Ang Diyos na aming kalungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay ng buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ang may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kalungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay ng buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin.
Kadakilaan mo sa amin, Sa iyo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin. Yes, God, palakpakan at mapatuloy ngayong umaga. Salamat, Ama, sa aming mga inawi ngayong umaga. Kaya ang Panginoon, na sa kabila ng lahat, alam namin kami po hindi naging perfect. Pero kaya yung Panginoon ang aming gagawin mula sa aming mga puso. At kaya yung Panginoon, sa mga kami sandali, sa mga salita mo, at patuloy na ay maranasan ka ng lahat ngayong umaga. Salamat po, ito po yung aming dasal sa pangalan ng Jesus. Pray. Amen. Ayan, purihin po ang Diyos. Masarap umawit sa Panginoon. Alam. Pwede pa purihin sa unang. Welcome po ulit ang bawat isa sa mapagpalang nitang hati na po. Ano? Ayun lang po. Ilagay po namin. Ayun. Ayun, kaya salamat po sa buhay ni Nanay Ligaya. Si Nanay Ligaya. Nasaan na? Ay, hindi ko lang aling kami po ay papunta sa inyo kagahapon ay wala po pa ikaw. Kaya, ayun, salamat po sa buhay ni Nanay Ligaya na second time po ulit na nakita ko si Nanay Ligaya. Kasi nung sabi po ay wala kami na. Ayun, si Ate Rona. Nasaan po si Ate Andy? Ayun, welcome po tayo sa tayong lahat sa gaway sa Panginoon. Mga bata po, ano? Maraming bata. Kaya salamat sa Diyos, purihin ang Diyos. Kahit kapasita, alam first time ko rin nakasama dito. Magkaroon ng Sunday nandito. Welcome ka at Tia Pasita dito sa ating mga. Christ for Every Home Church, Ibabang Talin. Sa ating po lahat, welcome po tayo lahat sa gaway sa Panginoon. Kaya naman ngayong umaga, pinagpala po tayo ni Lord. Amen. Ano? Kaya po, dako po tayo kasunod na bagay ng ating gawain. Yung pinagpala po ni Lord ay napakabilis pumunta dito sa unahan. Upang papurihan, pasalamatan ng Diyos sa mga ginawa niya sa buhay niya. Ito po ay mabuti o maganda. Dapat po tayo magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Ano po? Kasi ito po ay kagagawa natin ni Lord. Kaya po, sino yung mauunang pinagpala ni Lord dyan? Po? Nahiya. Wala po, ano, pinagpala mo ba kayo ni Lord? Amen. Wala po nagkabalik ng pamulit mo sa salamat. Ayan, si Pastora. Parang sabi ko yata ng patutulo ay Pastora lagi nang sabutin mo nga ako. Hindi ako ko sa lulayain mo. Alam niyo ba na sa pagkain sa Panginoon ay sabi po ang mga anak ng Diyos ay walang biya. Natatalasin ko na ang dila ko na. Okay po, salamat po sa Panginoon at nandito po tayo lahat. Kay Nanay Ligaya, dapat po ay paparinig ko sa iyo yung pinupuso kong kanta. Pero po, hinihiin ko po kay Pastor na bago siya mag-preach, kakanta mo na. And to God be the glory po na sa akin pong pinuntahan, medyo kakaiba po ang siglo at lakas na na-encounter ko. Kasi nga po, yung bang hindi ako pwedeng hindi kikilos, kasi nakakaya po sa manugang. Pero naman po sa awa ng Diyos ay nagkakabutihan kami lahat. Sabi ko po, nung aking anak na mga lagnat yung kanyang anak kasi kagagaling na din sa tingin. Nilagnat po. Tapos ako po nagkakaina sa pagkakakigaling pa naman sa yung laga. Sabi niya, Mami, nilalagnat ako. Sabi ng Panginoon, sige, i-ministry mo siya. Ganun lang po kasi
ministry, ibig sabihin ay matakot lang. Yes, Lord, gagawin ko. Apo, susunod ka sa akin, Apo. Opo, Mami. Pinatanggap ko po sa Panginoon na talagang ganun yung may lagi niya sa lagnan. At ang pinatatakot ko ng Panginoon na tumawag sa akin galing lumuit. Mama, sabi ng doktor, hindi pwede magkalagnan yan at babalik ang hindi. Sabi ko sa pangalan na Jesus, wala nang hindi. Magaling na. Sabi ko, anak, naniniwala ka bang pagagaling ka ng Panginoon? Kung Mami, naniniwala ko ako. Pagkukunan ko, sabi ko, anak, hindi yung pananalig sa Diyos. Dalawa tayo may pananalig sa Kanya, automatic pagagaling ka. Opo, Mami. At kapag kita glory ko na naandun pangalan sapagkat naandun sa lugar ng isa, tuloy po siya sa amin at pagkatapos po ng pray namin, nagkaroon po siya ng ano siya, pinawisan. That is the sign, sabi ko, Lord, salamat sa healing and deliverance ng bata. At sa madaling sabi ko, naglaro, dumating po ang mga nakat, kung galing sa dumuit, ang sabi ay, anak, akala, may lagnat ka na. May lagnat ka. Hindi po, Mama, pinagaling ko ako ni Mami. Hindi ako nagpagaling sa iyo ang Panginoon. Sabi ko po pala, Mama, si Papa Jesus pala nagpagaling sa akin. And to God be the glory po na lagi na-appreciate siya. Sabi ko, Lord, gamo na nagpapagaling ka sa iba, ginagawa mo rin yung sa akin. Amen. Ginagawa mo sa akin. Kaya mo sabi ko nga, huwag kayong makukumay malagi kung makikita ko na sa pagpapatuto. Sapagkat hindi ko po linagtawan yung araw-araw na paggawa niya ng kabukihan sa bawat isa sa akin. Alam mo kung meron naninigal. Meron. Kakanta na ba ako, Pastor? Bago ka mag-preach. Ano po yung basura? Kakantayin ko na? Okay. Ano po yun? Ay, sundan mo na lang po ako kasi wala akong okay. Kung kilala mo sa Kristo, ligay buhay, kung manunod sa babaguhin ang buhay, siya ay latunggan. Ang ating kay Kristo ay tunay na kaya ng buhay. Amen. Ibibigay ko kay Pastor. Sige po, Talagang pero yung naman po yung ginawit ni Pastor, napakaganda. Kaya pala si Nanay Ligaya minaturo na napakaligaya. Nanay Ligaya, talagang salamat sa pangalan Ligaya. Pero maligaya ka po namin. Dito ka po sa gawain para sa Panginoon. Kaya si Ate LB ay sa next Ligaya na i-gatis mo naman. Amen. Amen. Ate LB, ako po ay naranasan ko yan. Ako po yung hinahawak-hawak nito. Microphone na ito. First time ko po umamot ng microphone nung kami po ay nag-encounter. Talagang, ayan ang nagawang po ay. At napakarami po namin kasama nang sa encounter sa Iloilo. Lahat po ng mga leader na kung saan nagaling. First time ko po. One po na talagang nasanay na akong hawak ng microphone hanggang ngayon.
Pero nung sabi ng nanay, napapagsanayan po yan. Kaya sa linggo si Ate Elvie ay nandini na sa unahan. Kaya salamat sa Diyos sa buhay nila pastora na talagang God be the glory po yung kagalingan ng kanyang anak. Kasi sabi nga nga niya ay usong-usong ay ng tingin. Kahit saan po. Kaya po, tayo ko po ay ingat-ingat po tayo. Kasi sa nagdaan ako lang. Pero pati ako umayinis na. Kaya salamat sa Diyos sa buhay natin. Ano pa po? Wala na po. Oo, baka kayo bumalik mamaya dito eh. Kita'y kasarado ng church. Kami po'y pamalindokin na rin. Ayun, ako na lang po gabalik ng pabuhay. Salamat. Talagang ang Panginoon po ay nasa amin, anak. Kaya labis-labis po yung pasasalamat ko sa Panginoon. Una po ay nandito po yung dalawang anak ko, yung dalawang babae po. Yan po yan ako, saka yung dalawang anak ko, kaya mga apo. Kaya dinala po sila ng Panginoon dito sa lugar na ito. Siya po ang inauna niya. Tapos pangalawa po, pinagbaban ko ng pasasalamat ay yung biyahe po namin, yung nangyari sa amin nung isang linggo nung papunta namin sa Tanay na naging success po yung aming ginawa doon na talaga naman ang Diyos ay mahilig sa mga surprise na bagay. Ano po? Kasi yung pangyayari po doon ay, as in, sabi ko nga ng share ko ng pastor sa gaya ng tulay, zero budget po kami doon. Talaga naman yung pagpapala ni Lord ay nandun. Talagang dumarating sa kawalan. Talagang inihintay lang po tayo ng Panginoon na maubusan talaga. Sabi lang yung balon ay kailangan makati para bumanong ulit. Ayun po, salamat sa Diyos na kami po ay nakarating doon na sabi lang ay yung aming budget ay hindi sapat. Pero yung pagbalik po namin ay sobra-sobra. Sobra-sobra. Yung po ang yung po ang pinipiso sa pagsunod sa Panginoon. Tapos pangalawa po na yung pinagpapasalamat ko sa nangyari din sa akin, sa amin, may kinasal po doon sa Tanay. Sabi lang ay instant, naging ninang po ang inyong lingkod. Hindi ko po alam, hindi ko kilala yung aking hawakan. Ang November ni Pastor ni sa Tanay, sa Christ Forever yung doon, ay nagpakasal ko kay Pastor Paul, ay walang ninang. Sabi ay, pwede po ba ikaw maging ninang na lang? Sabi ko, hindi ako na po, sabi ko, sige po, wala. Pagit daw tumanggi ay, sabi ko, sa Panginoon, ayun na, kaya tuwa kami na naluluko ako ng mga kasamahan namin mga pastor na naging ninang instant. Talagang ang Diyos ay instant pag nagbibigay, bigla na lang dumarating. Marami na po ba nakaranas noon? Alam ko si Ate Rona, maraming pagpapala na yan. Kasi isa na yung kanyang anak na talagang napapagtagumpayan yung lahat ng pinagdadaanan. Ano Ate Rona? At hindi lang kay Ate Rona, lahat po tayo. Nararanasan natin mawalan, tapos bigla nang may madating. Ano? Ayun si Ate Elvie, marami na nakaranasan niya sa kanyang business. Alam ko na maraming pinagdaanan. Ayun si tayo po lahat ay nakaranasan ng ganun. Pero ang Diyos po ay nandiyan din nagpapabaya. Hindi na tayo iniiwan, hindi po niya tayo pinababayaan. Ano? Kaya, ang papunay po sa salamat po sa Panginoon niya sa kanyang po binibigyan. Sa mga ginawa niya sa amin. Yun, yung pagpunta lang po namin dito, talagang napaka-bless po at ang lalaki ng amin. Yeah, salamat sa Diyos na kami nandito. Ngayon, araw at tayo po ay nagkasama ulit na hindi ko pala kung whatever na tayo magkakasama dito. Kaya salamat sa Diyos. Sangalit po niyo kami sa prayer kung ang talagang kalooban ng Panginoon. Ayun, wala na po, lalo pa po. Kung wala na po, ay bibigay ko na po sa kalagitnaan yung ating gawain. Tinatawagan ko na po si ang ating pastor. Si Pastor Sami po para sa mensahe na pinagdadala sa lugar nito. Magandang umaga mga kapatid, mga magulang ko. Magandang umaga po. Purihin ang Panginoon at dahil so ang inyong likod ay talagang masaya dahil una siyempre sa Panginoon. Masaya po dahil kayo po ay nandito. Ano po? Napakabuti ng Panginoon at alam ko ngayong umaga kayo po ay dahil ka po ay nandiyan ay kayo po ay isa sa pinagpala ng Diyos ngayong umaga. Amen po. So ngayong umaga ay aking patulang dituan. Medyo
ating mata ay. Yan. So ilan? Sini mo na yung nasa patagal na yung biya kasi pa si Adrian makina. Kailangan mapuntahan. So nananalangin po tayo na magkaroon po tayo ng service. Po, kailangan talaga natin para abutin ang mga anak ng Diyos sa sulok ng Lucena. Nananay ka po ang ilang wala. Wala yung si nanay. Ito sa isa. Yan, wala. So, alam ba ninyo mga kapatid na sa bawat sandali na dumadaan sa atin bawat araw, yan po ay hindi po nawawalan ng kabuluhan sa bawat araw na ating pagsunod sa Panginoon. Yan po ay laging nakikita ng Diyos at ano nga yung ginagawa ng bawat isa, ng bawat tao ay ginagantimpalaan ayon sa kanyang pamumuhay. Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, mapalad ka dahil nandito ka. Sige, sabihin mo, kapatid, salamat sapagkat ikaw ay nandito. Amen. Yan. Napakabuti ng ating Panginoong Kristo. Ay sino na po yung naglilinis ng bigas dito? Sa mga nanay, naranasan po niyo maglinis ng bigas? O, pagtahib. Pag nagtatahib, alin yung natatanggal? Yung iba. Walang laman. May bato-bato. Ibig sabihin, pag nagtatahib, ay natapon yung alin. Yung iba. Pero doon sa dulo, pag naiti ka sa dulo ng bilao, mayroon pang natitirang ano yun? Bindid. Ayan. So pag naipon yung bindid, pagkatapos ng pagtahib, ano yung ginagawa? Tinatanggal, pinapaalis. Alam niyo yung pinapaalis? Inaalis. Ayan. Tapos ay atapin na. Yan. Ano po? At sa bigas naman, pag alam natin hindi maganda yung bigas, ano yung ginagawa? Pinipilian. Tama po ba? Para maging malinis yung napipilian. Ano po? Diba ganun ang ginagawa ng mga nanay? Amen po. So, ano kaya yung ibig sabihin ni Pastor sa kanyang sinasabi? So, ngayong umaga, ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Ngayon, kung meron po tayong mga Biblia, tingnan po natin sa Matthew chapter 13, verse 47 hanggang verse 50. Sa mayroon po mga Biblia, Matthew chapter 13 verse 47 hanggang 50. Yan. Okay, kung nakita na, sabi po rito, wala sa lahat, salamat kay Tia Pasita, kay Tia Uta, yan, sa bawat isa sa atin. Uli ay isang magandang umaga. Kaya Tiruna, salamat. At itong pag-uusapan natin ngayong umaga ay napakamahalaga. Ito po ay napapatungkol pa rin sa kaligtasan. Ano po? Yung ating pag-aaralan ngayong umaga ay natutungkol pa rito sa kaligtasan o paano maliligtas ang isang tao. Kaya sabi nga rito sa Matthew chapter 13 verse 47 hanggang 50, sabi rito,
Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isdang hindi napapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagaplag na apoy. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Tayo isaglit pong manalangin ngayong umaga. Ang iyong paglingkod ay nasa iyong pong harapan. At hayaan yung Panginoon ngayong umaga ay gawin ba kong tungtungan ang iyong mga paa. Itago mo ako sa iyong likuran at ang mukha mo ang siyang maharap sa iyong mga anak sa lugar na ito. Kaya Panginoon, muli, samahan mo ang ibang likod at patuloy na ikaw nga po yung aking maranasan. Yan. So ay makikita po natin sa Biblia, ano po yung mapapansin po natin doon sa ating mga binasa mga kapatid? Sino po yung nakatanda? Yang kaharian ng langit. Sabihin na natin na mapalad ang lumalapit sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ang lumalapit sa Diyos. Sabihin mo, mapalad ka dahil nandito ka. Ayan. Yan. Kaya hindi lugi na nakaupo ka dyan ngayon. At ito ay panahon ng pagsusuri. Amen po. Yan. Palaala at dapat paniwalaan. So makikita po natin sa mensahe. Sabi nito, tingnan po natin yung kasaysayan nito. Una, kailan naisulat ang Mateo? Palagay natin, kailan po kaya naisulat yung Mateo? Ito po ay panahon ng unang iglesia. Maaring noong humigit, kumulang sa 50 AD. Ano po? At doon sa ating binasa, ang tinutukoy ng ating mensahe ay ang ano po yung tinutukoy ng ating mensahe? Saan po tumutukoy? Ang pagtitipon sa dabo, ang pagtitipon sa mabubuting isda, at pag-alis naman sa hindi mabuting isda. Naalala ko na nag-alambat pa. Ako yung naglambat din po ay. Nagawa rin po ako ng lambat. Ang nahuli ng aking lambat ay yung mga aligasin. May kanuping, sari-sari isda. Pero meron din natin aroon na ano yung sabi lang ay tukot lamig na isda. Tapos na yung mga butiti, meron din. Sa iba kayo makakain, kaya maaangin ito. Kaya inatanggal namin yun, tinatanggal kasi hindi mapapakinabangan. Ano po, yung po yun. Kaya ang kinupala talaga, yung magagandang isda. Ano yung mapapakinabangan, yung po yun. Mga panong po ako nagalambat. Ano po. Tingnan natin mga kapatid, ano ba ang kaharian ng langit? Sino yung gustong sumagot? Ay may malakas ang loob ngayong umaga. Mga kapatid, ano po ba ang kaharian ng langit sa palagay natin? Atin, meron tayong kaharian ng langit. Palagay mo. Alam natin, ang kaharian ng langit ay ano?
Yan ay lugar at isang tahanan ng Diyos. Ano po? So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, ano ba ang kaharian ng langit? Sabi nito, ang kaharian ng langit ay lugar ng Diyos at ang lugar na ito ay lugar ng mabubuting tao. Ano po? Yung po yun. Ito yung mga, kumbaga, ang mga naroon na ito yung mga banal at ito yung mga banal at ito yung mga taong mga nagpupuri sa Diyos. Sumasamba at patuloy na itinataas nila ang kapangyarihan ng Diyos. Glory to God. Ano po? In the highest. So, tingnan natin. Ano ba yung lambat na tinutukoy, mga kapatid? At ang lambat na tinutukoy dito ay ang pinagkakatiwalaan ng Diyos. At ito ang kanyang mga, sabi natin, yung kanyang mga hirang, mga pinili. Upang gamitin ng Diyos, upang ang mga tao ay mahuli sa pamagitan nila, akayin at tipunin ang mga ito at iharap sila sa Diyos. Iyon po pala yun. Ano po? Pinili ng Diyos, may pinili ang mga lingkod ng Diyos para gamitin at hulihin ang mga may ilap. Ano, sino yung mailap dito? Ano, di ba may mailap? Ang hirap mahuli. Ano po? Pero kahit anong ilap, pag nasubol niyan, hindi niyan makakaalpas. Ano po? Ito po yun. Kaya kayo ay nandyan, kayo ay nahuli. Nalambat na. Ano? So, tingnan natin sa Matthew chapter 22 verse 10. Matthew chapter 22 verse at nasa nakatigal. Iba yung napito. 22 verse 10. Nakita, basahin po natin. Sabi diyan, pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagan. Pagkasalan. Iyon. Diba, mapapansin natin, sabi niya, pumunta yung mga lingkod sa bulwagan, sa lansangan. Ano yung lansangan? Ano yung basta yung lansangan? Lugar na Daanan ng maraming tao. yan, daanan ng maraming tao. At sila ay, ano, ang sabi roon ay, ang mga lingkod ay, nung yung bawat makita nila ay ano raw kanilang isinama. Isinama lahat. Nung matagpuan ay isinama. Ano po? Sabi niya ay sabi niya yung masasama at mabuti. At pagkatapos sabi doon, nung dinala, napuno ang mga panauhin, ang bulwagan ng pagkasala. Napuno. Ibig sabihin, yung lingkod ng Panginoon ay dala niya yung mabuti at masama. At dinala doon sa bulwagan.
Ano po? Tingnan natin. Sabi nito, at ang sari-saring isda na sinasabi dito ay ang mga taong mabuti at masama. At ang mga taong ito ay isa-isang haharap sa Diyos. Kaya pala yun ay nasa lansangan ay kinuha. Isa-isa silang haharap sa Diyos. Upang siyasatin batay sa kanilang ginawa. Ito man ay mabuti at masama. Upang sunod man nila o hindi sa Diyos. Ganon po pala yun. Alam ko tayong lahat ay mabuti rito. Amen. Lahat tayo ay mabuti rito. Yan. Tingnan pa natin, bakit kinakailangan hilahin, sabi sa Biblia, bakit kinakailangan hilahin yung yung lambat sa pangpang? Sino yung nagalambat? Bakit kailangan hilahin yung lambat papuntang pangpang? Ibig sabihin, yung nasa loob, nasur, ano yung natawag ito? Nasur, suko ba yun? Tapos nabibito na ko doon. Nakulong sa mga sabi, nakulong na. Tapos nung makulong na, ahilahin na patabi. Ay, hindi na makakalusot. Hindi na po makakalusot. Huli lahat na. Ayan. Sabi nito, sapagkat ito'y panahon ng pagpili. Panahon na po ito na magpili sa mga hindi karapat-dapat. Ito'y paglayo o paghihiwalay sa mabuti at masamang isda. Kaya ang sumusunod sa Diyos, ito ay mapapabuti. At ang hindi sumusunod sa Diyos ay kapahamakan. Ganun po pala yun. Ang hindi sumusunod sa Diyos, ano raw po? Kapahamakan. Kapahamakan. Sabi nito, pag sinabing kapahamakan, ito ay pagdurusa. Pagdurusa na maaring mangyari sa tao ayaw sumunod sa Diyos. Bakit ayaw sumunod sa Diyos? Lagi kong sinasabi, ay ako'y may mahalaga akong apuntahan. Iyan na po yun. Alin yung pinapahalaga? Yung Diyos. Alin ang dapat pahalaga? Dapat Diyos muna bago ang lahat. Ano sabi ng Matthew chapter 8? Tingnan natin. Ano sabi ng Matthew? Chapter 8. Sa mayroon po mga Biblia, mga kapatid, na ano po ang sinasabi yan sa verse 12. Ngunit ang mga taong dapat sana ay kasama sa kaharian ay itinapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Wow! Ito yung mga taong ayaw maniwala higit sa salita ng Diyos. Yung mga tumatalikod sa salita ng Diyos. Yan. Ngunit ang mga taong dapat sana ay kasama sa kaharian, yan, ay hindi napasama dahil pumunta kung saan. Ano po? Dapat maintindihan po natin yon. Kaya ang kapalikod ay laging nandito sa inyo. At lagi namin kayo inayakot. At lagi namin kayo inilalapit sa Diyos. Yung po ang katotohanan nyo. Hindi yan sa kagustuhan ko lamang. Ito po ay layunin ng Diyos sa akin para kayo ay abutin at para kayo ay ilapit sa Diyos. Kaya kayo po ay nandiyan. Ano po? Tingnan natin sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, verse 42. Ano sabi po niya?
Matthew chapter 13 verse 42. Sabi John, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablak na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga bibig. Nakakatakot. Hindi ko po kayo tinatakot. Ito po ay salita ng Diyos. Ano po? Kaya dapat nating maintindihan. Hindi lang tayo basta nabubuhay dito sa mundo. Ang lahat ng ito ay ating pagbabayaran. Pagharap natin sa Diyos. Matthew 13 verse 44. Sa Matthew chapter 22, balikan natin. Matthew chapter 22. Anong sinasabi po dyan? Verse 13. Matthew chapter 22, verse 13. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman. Sa labas doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Yung sinasabi ko, yung hadis na pagturusa na walang atupasang paghihirap. Gusto ba natin yan mga kapatid? Ayaw. Ayaw, ano po? Ayaw natin ang hirap nun. Ano po? Diyan pa rin sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Verse 51. Tingnan natin sinasabi ng Matthew 24 verse 51. Buong, sabi dito, buong ikpik siya, parurusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkulwari. Doon tatangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Amen. Matthew chapter 25 verse 30. Tingnan natin ang sinasabi doon. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Inulit po. Kaya yung paglapit sa Panginoon ay isang mabuting bagay. Ang paglapit sa Panginoon ay isang bagay ng pagbabalik loob sa Diyos. Ang isang taong matigas ang ulo na ayaw lumapit sa Panginoon, ito po yan, iahagis. Ang paglapit sa Panginoon ay hindi dahilan sa hirapan. Tanda po ninyo, ang paglapit sa Panginoon ay hindi dahilan dahil sa ating mga pinagdadaanan. Kumbaga, kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, higit po tayong lumapit kanino? Sa Diyos. Ang problema, kapag may mga pinagdadaanan ng isang tao, lalong lumalayo kanino? Sa Diyos. Dapat, pag may mga problema, mga pinagdadaan, mga kapatid, dapat lagi tayong lumapit sa Diyos. At walang ibang tutulong sa atin yan, walang ibang kundi ang Diyos na naglinis at nagligtas sa atin. Amen po. Sino ang mga taong nagtitipon sa mabuti at masama? Yun naman po yung tanong ulit. Ito ang mga anghel ng Diyos na tagasunod ng Diyos. Mayroon silang karapatan upang mamili ayon sa ginawa ng tao. Kaya ang itinatapo ng mga anghel ay ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos, at ito ang mga taong walang silbi.
mga nagpasasa at nagpasarap, mga mapataas, mapang-api, at hindi marunong magpatawad sa kapwa, mapaglubid ng kasinungalingan. Ito'y nagpapakita ng walang kagalangan sa Diyos at paglayo nila sa Diyos. Ganun po pala yung mga kapatid. Naiintindihan niyo yung aking sinasabi, mga kapatid? Amen. Yung lagi kong sinasabi sa Galatia 5:19, ano yung kinapupuntan ng Diyos? Ulitin natin. Galatia chapter 5, ulitin, natatandaan niyo, verse 19. Yung lagi ko pong sinasabi ito, hindi makakaila ang mga hilig ng laman, pakikiyapid, kahalayan at kanasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang tulad nito. Sabi ng Panginoon, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya yan yung lagi kong sinasabi. Okay lang pag unti-unti, huwag lang grabe. Kasi pag grabe na hindi na maganda. Hindi na maganda sa isip, hindi na maganda sa puso. Pero pagkakatamtaman lamang, okay lang yan kasi nagpapaganda rin ang katawan niya. Amen po. Anong sabi? Kaya sabi diyan, ang ganitong mga tao ay hindi mapapakinabangan at walang pag-asa at walang pag-asa na ang sabi ng Biblia, ito'y huwag nang tularan. Huwag nang gayahin. Huwag nang tularan. Dahil pag tinulad, marami ang mapapahamak. Ano sabi ng Marcos verse 19, 42? Tingnan natin sa sinasabi sa Marcos. Chapter 9, verse 42. Mabuti pa sa isang tao ang siya ay bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. O tayo ay nananalig na sa Diyos. Inikilala natin na Diyos ay mamaya ay dumating yung kabarkada. Ay halika, ay ako'y naglaman ng karimba kaya sa mga ating pumunta. Kaunti naman niya, kaunti. Sorry po sa aking sinasabi. Ito po ay salita ng Diyos. Kaya laging sinasabi, hindi masama makibarkada. Pero piliin natin yung barkada ang ilalagay tayo sa maayos at hindi sa kasamaan. Amen po. Kaya ito po ay isang bagay na paalaala ng Diyos. Kaya ang mundo na kinalalagyan ng madaming tao, ito hindi mananatili dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pangsamantala lamang at ang lahat ng yan ay mawawalan ng kabuluhan. Kaya anuman ang mayroon ang tao na inaaring niyang ikinaliligaya nito, ang lahat ng ito ay mawawala ng saysay. Mawawala po yan ng saysay. Kaya ang pagsunod sa laman ng mundo ay isang paglayo ng tao sa Diyos. Ito'y panghabang panahon ng pagkawalay at ang mga humihiwalay sa Diyos. Ito ang mga taong hindi nakinig sa mabuting balita at ito'y ang mga salita ng Diyos
na hindi nila pinakinggan. At ang tanging pinapakinggan lamang ng Diyos ay ang mga taong matutuwid, may paggalang at masunurin. At higit sa lahat ay ang mga may takot sa Diyos, na handang sumunod habang ito'y nabubuhay. Huwag sanang dumating sa isang tao na parang basurang itatapon sapagkat ito'y naglalarawan sa isang bagay na sira. Ano po yung sira? Ano po yung bagay na sira? Ano po yung mga kapatid? Ano kaya nanay yung isang bagay na sira? Nanay dito, ano kaya ibig sabihin isang bagay na sira? Di ba yung madumi? Ano po? Madumi. Ano po ba kaya? Bulok. Yan, bulok. Ang mga bagay na ito ay pinagdidirihan sa mata ng Diyos. Ito ay hindi pwede sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ang tao ay hindi lalapit at magbabalik loob sa Diyos, igagawad sa kanya ng Diyos ang walang katulad na pagpaparusa at ito'y walang hanggang paghihirap. Iiyak siya doon at magningit-ngit ang kanyang mga ngipin, na ang ibig sabihin nito'y walang hanggang paghihirap. Dalawang bagay lang ang punta ng tao sa Diyos at sa dilim. Ano sabi po ng pahayag? Pahayag chapter 21 verse 8. Ano po yung sinasabi? Pahayag chapter 21 verse 8. Nasabi rito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpasasa sa kasuklang-suklang na kahalayan, ng mga mamatay tao, ng mga nakikapit, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Wow! Naiintindihan po ninyo sinasabi ng Diyos? Kaya, hinahamon ko kayo mga kapatid, hindi ko po kayo tinatakot. Kaya, lagi ko sinasabi, kaya ako'y nandito para kayo ay ilapit sa Diyos, hindi kung ano pa man. Dahil naman si Pastor, ay kakaabala na naman niya. Ako'y turong agaw niya. Abala niya. Ako'y gatalan, ako'y gala pa, kaya kung anak ko, ay abala lang si Pastor. Alam ko naman na hindi po tayo ganon. Amen. At umaasa ako habang ako'y dumadating, umaasa ako na kayo ay nananabik din po sa Panginoon at sa akin. Dapat ganon, ano po? Ay matating si Pastor ng alas 3. Ako'y maalis pa siyang dumating na ako'y wala. Ina niya ay maalis din pag wala ako. Hindi naman ganon nanay dito. O yun, salamat. Alam kong si Pastor ay maparito kay tukuran kasi nag-usapan namin yun ay maalis ako. Pag alam niya ako'y wala dito, talagang maalis din yun. Hallelujah! Amen. Dapat hindi ganon. Kasi ako po ay ginamit ng Diyos para iligtas ang mga tao. Dapat lamang at si Tia ay hindi kumaabot, kaya ako'y nananalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng sasakyan. Amen agad! Amen. At matating yun. Amen! Amen. At ba't nangyari ay di ginhawa ang mga all? Ay, ayos, at itsunto. Si Tio, at alam ko naman si Tio medyo, pero inakong ko ba ng parang masanay din dahil nga yung kanyang kalagayan. Kumbaga, practice. Pero dalangin ko sa Panginoon na magkaroon tayo ng sasakyan. Amen. At gagamitin po natin sa ministry ng Diyos. Amen. Amen. Yan. At alam ko, sa lalo't madaling panahon, darating na yun. Amen. Yan. Asa na po tayo?
Kaya yan, sabi dyan, kaya sa buhay natin mga kapatid, ito po yan, sa buhay natin mga kapatid, tayo na yung isdang mabuti. Tama? Tayo na po yung isdang mabuti na pinili. Na nahuli. Sino yung nahuli na? Kahit nahuli na ay nakumpari, naikas pa rin sa lambat. Ay nahuli na ay naikas pa. Ano? Meron ba isda na pag nahuli ang mga muna? Ang kaon na lang ay. Ay meron isda na yung ina, ay huli na sa ulo. Ay, nagaw na yun. Yun. Tayo na yung isdang mabuti na nahuli at ito ay dahil saan po? Sa salita ng Diyos. At alam po, si Nanay Ligaya ay nahuli na. Nahuli na si Nanay Ligaya. At natin si Tia, nahuli na yan. Si Tia Pasita, nahuli. Tayong lahat ay nahuli na ng lambat. At walang ibang lambat yan, kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen. Yan. Kaya sabi dyan, tayo na yung isdang mabuti na nahuli at ito yung dahil sa salita na ating napapakinggan at dahil sa ating pagbubukas ng ating puso, lubos sa ating nakilala ang Diyos. Amen. Kaya sigurado na tayo nasa mabuti na tayong kalagayan at hinihintay na lang natin yung tunay na kasaganahan at ito'y makakamta natin kay Kristo na nagmahal at nagpatawad sa atin. Dapat tagumpayan natin ang laman ng mundo at hindi tayo nagpadaig kung ano man ang mayroon dito. Salamat sa mga palaala sa atin na naging daan upang hindi tayo mabigo. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Purihin. Dahil sa kanyang kabutihan, sapagkat hindi niya tayo pinabayaan. Pinabayaan ba kayo ng Diyos? Hindi. Nakalalaang natin tayo ay pinabayaan, pero hindi. Ang katunayan, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kahit ikaw ay nagkakuy-kuy dyan, nagagibit-gibit ka dyan, dahil sa problema, sa mga isipin, mga alalahanin, mga problema, tandaan mo, minsan hindi ka iniwan ng Diyos. Bakit? Ito po yung totoo, dahil ikinandyan. Ano po? Kaya, dapat tagumpayan na natin ang laman ng mundo at hindi na tayo nagpadagig kung ano man ang mayroon dito sa mundo. Kaya sabi ni Kristo na ating Panginoon, ano sabi ng unang Juan chapter 1 verse 9, sabi niya, subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo sa mga bagay na ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Nung makilala natin, kung natatanggap, nung kayo'y aking pinatanggap sa Panginoon, yun na po yun. Kayo po ay nalinis na sa Panginoon. Nung kayo po ay pinasunod ko sa prayer. Yan na po yun. Ulitin ko, subalit, kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga bagay na ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Bilang pagtatapos, mga kapatid, pinili tayo ng Diyos dahil ang nais niya, tayo ay lumigaya sa piling niya. Sino yung gustong lumigaya sa piling ng Diyos? Taas ang kamay. Ayaw natin yung pinata sa iyo lumigaya sa piling ng Diyos. Sabi ni Siri. Dapat ngayong umaga, mga kapatid, bilang mamon, kaya inyong pamangkin o ang inyong pastor na nandito, kaya kayo ay aking pinupuntahan lagi dahil ang nais ng Diyos, tandaan ninyo na ibig sabihin yan, kayo ay gustong ilapit talaga sa Diyos. Ano po? Kaya si Ate Runa, yan, dati tayo lagi namin napunta yan, si Teo, Datia, lagi namin, at maging kayo man, kaya kayo lagi namin pinupunta, yan po yan. Isa kayo sa istat na napiling ng Diyos, na nanahuli na. Huli na ba ka? Amen. Ngayong umaga, alam ko na naiintindihan po ninyo yung salita ng Diyos ngayong umaga. Amen po. Yan. Ito ay hango sa pagpili
at hango ito sa kaligtasan. Ito yung mga taong kilala na nagkaroon ng takot at nagkaroon ng pagsisisi sa mga bagay na mali. Amen po. Tayo po magsitayo at tayo po ay manalangin.